Start na po tayo. Praise God, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang pakitype po ng mga narito na sa live yung audio, kung okay lang po. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran. Tayo po muna ibawit sa Panginoon. Nawitin po natin yung Diyos ng Himala. Hallelujah. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Pusong lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Ang mga himalang kamamangha. Kagalingan sa nagbabago, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan niyo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ay Diyos na himala. Minsan pa Hallelujah, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa awit na ito, Panginoon, na nagre-remind sa amin na kayo ay Diyos ng himala, Panginoon. Hindi nagbabago, Panginoon, ang inyong mga himalang ginagawa. Noon, ngayon, Panginoon, na hindi nagbabago yun, O Diyos. Hinihiling namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ninyo,
inyo, Panginoon, inihiling po namin, samahan kami ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon. Iandaan niyo po yung bawat isa na makikinig ng inyong mga salita. At walang ibang maitaas kundi kayo lamang, Panginoong Yesus. Salamat po sa inyo. Ito yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay lang po ba yung aking audio? Purihin ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Makapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Marcos chapter 2 verse 1. Sa aklat po ng Marcos chapter 2 verse 1 hanggang 5. Sa mga kasama po namin dyan sa live ay pakitype na lang din po yung mga verse para po makita po nung mga kapatiran po natin na nasa ibang mga lugar. Marcos chapter 2 verse 1 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabi po dyan, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkakatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Verse 5, Marcos chapter 2 verse 5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay pananampalatayang may pagkilos. Amen. Pananampalatayang may pagkilos o pananampalatayang may gawa. Kung mapapansin po natin dito, ang pangyayaring ito ay ang Panginoong Yesus ay nasa Capernaum, no? At sabi diyan, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nung mga panahong ito, ang Panginoong Yesus ay marami ng ginagawang mga himala at marami ng pinapalayas ng mga masasamang espiritu at siya'y nagpapagaling ng bulag, no? At marami siyang himala na ginagawa. At nung mga time na ito, sa chapter 2 ng Marcos, ay ipinapakita rito na ang Panginoong Yesus ay nasa Capernaum at kumalat yung balita na siya ay naroroon. No? Napakaraming nagkakatipon na tao, verse 2, kaya't halos wala nang mapestuhan kahit sa labas ng pintuan. Nung mga panahong ito, ang mga tirahan po kasi nito nung mga panahon na ng Panginoong Yesus ay yung mga bahay nila ay hindi katulad po ng ating bahay ngayon na trusses, no, merong long span. Nung mga panahon nito, ang bahay po nila ay parang katulad ng, nakakita na po ba kayo ng bahay na nakaganyan tapos siya ay semento. Ang mga bahay po kasi nito ay, kung mapapansin po natin, ang ginawa ng 4 na may dalang paralitiko ay binakbak nila yung bubungan. No? Sa ibang salin ay binutas. No? At kung mapapansin po natin dito, ang unang makikita po natin dito sa 4 ay meron silang daladalang mabigat na paralitiko. Pag sinabing paralitiko ay hindi siya nakakalakad or yung kanyang katawan ay hindi katulad natin na malalakas, na nakakalakad, na nakakapag-jogging, no, nakakapag-basketball, nakakapaglaro, nakakatakbo. At yung 4 na lalaking ito ay ang naisip nila nung nabalitaan nila na ang Panginoong Yesus ay nasa Capernaum at nasa bahay na nangangaral siya. Ang una nilang inisip, puntahan agad ang Panginoong Yesus. At habang binabasa ko ito kanina, ang isa sa nakita ko dito sa 3 ito, sa 4 na ito, na mayroong dalang paralitiko na may sakit, nalaman nila yung patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya yun yung nagtulak sa kanila para magkaroon sila ng hindi pangkaraniwang pananampalataya.
yung mabalitaan nila yung nangyari sa Panginoong Yesus, yung mga ginagawang himala ng Panginoong Yesus. At ang sabi diyan sa verse 3, Marcos chapter 2 verse 3, ang sabi diyan, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko nakaratay sa higaan. No? Ang una nilang ginawa, nagsacrifice sila na puntahan ng Panginoong Yesus sa loob ng bahay. At ang kanilang ginawang paraan ay hindi maging madali. Hindi po madali. Subukan po natin na magsampa ng isang mabigat na bagay sa bubungan, no? At marami pang tao. Ang sabi diyan ay nagsisiksikan. Siguro, yung 4 na to ay wala silang makuwang paraan para makapasok sa pinto dahil sa dami ng tao. Marami silang nakikitang paraan, pero ang isang paraan na nakita nila ay pumunta sa doon sa bubungan ng bahay ng Panginoong Yesus na kinaroroonan, at ang ginawa nila ay sinira nila yung bubungan ng bahay. Ngayon, ang ginawa ng 4 ay, kung sa ating side, kung iisipin natin, ay masama kasi nanira sila ng bahay ng may bahay. No? Pero alam nyo, yung 4 na yon, kaya nila ginawa yung ganong paraan. No? Nabalitaan nila yung mga ginagawa ng mga himala ng Panginoon, kaya yun yung nagtulak sa kanila para magkaroon ng pananampalataya. Yung mabalitaan nila yung mga himalang ginagawa ng Panginoon. Amen. Kaya ang ginawa ng 4 na ito, hindi nila inalintana yung sasabihin ng ibang tao. No? Hindi nila inalintana yung magiging outcome ng kanilang ginawa, kundi ang gusto nila, mailapit sa Panginoong Yesus yung daladala nilang mabigat na paralitiko. Kaya ano yung sinabi ng Panginoon nung makita nila yung 4? Kaya sabi diyan sa verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Nung mga time na ito, ang nais ng 4 na mangyari doon sa paralitikong daladala nila ay mapagaling. Pero ang ginawa ng Panginoong Yesus, hindi agad niya pinagaling. Ano yung ginawa ng Panginoong Yesus? Pinatawad muna sa kanyang mga kasalanan. At yung 4 na to, hindi sila nagtanong na, Panginoon, ang kailangan po namin ay pagalingin ninyo itong daladala naming may sakit. Hindi po, ang kailangan namin ay patawarin sa kasalanan niya. At kung mapapansin po natin dito, no, hindi ka lang merong dapat may pananampalataya ka lang may pagkilos. Kailangan, sabi diyan, ay pinatawad sa mga kasalanan, kundi merong pagsisisi. No? Hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalatayang may pagkilos, pero sa loob mo, merong kang kasalanan. Hindi ka pwedeng pagalingin ng Panginoon. Sinasabi mong may pananampalataya ka, pero sa loob mo, ikaw ay merong kasalanan. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon sa time na ito, pinatawad muna sa kanyang kasalanan, tsaka ang sumunod doon ay pinagaling siya ng Panginoon. Kaya, hindi sapat na meron kang pananampalataya. Marami kasi ngayon Kristiyano o marami ngayong nagsasabing sila ay may pananampalataya, pero yung buhay nila ay punong-puno ng pagkakasala. Marami ngayon na nagsasabi na sila ay merong relasyon sa Panginoon at nananampalataya sila, pero puno sila ng kasalanan. Kaya, ang sinisisi nila, Panginoon, bakit po ako may karamdaman? Bakit hindi ako gumagaling? Minsan kasi meron tayong mga kasalanan na hindi pa naiaalis. Kaya ang ginawa ng Panginoon nung time na ito, nung makita nila, ang sabi diyan, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na
ang iyong mga kasalanan. Hindi agad sinabi ng Panginoon, o sige, nakita ko yung pananampalataya ng apat, o gumaling ka na agad. Ang sinabi ng Panginoon, pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Merong isang talata, naalala ko lang, ang kasalanan daw ay nagiging bara o nagiging harang para hindi tugunin yung ating mga panalangin. Yung mga kasalanan daw natin, yun daw yung nagiging sara para hindi tugunin yung mga panalangin natin. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon nung time na ito, inalis muna niya yung kasalanan nung paralitikong ito, at saka ang sinunod niyang ginawa ay pinagaling siya. Kaya ang sabi diyan sa verse 12, taron po tayo sa verse 12. Verse 11, Marcos chapter 2, verse 11. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. So, yun yung pagkakataon na sinabi ng Panginoon sa paralitiko na pinatayo siya ng Panginoon. Kasi, alam ng Panginoon na siya'y magaling na. Kaya, ang ginawa ng paralitiko, tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ng lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ay nagkaroon ng namangha sila at nagpuri sa Diyos. Noong mga panahong ito, yung mga nakakita sa paralitiko ay nagkaroon ng pagpupuri at namangha sila sa nangyari. Ang pananampalataya ng apat ay merong pagkilos. Hindi lang nila na nabalitaan ng ginagawa ng Panginoon pero hindi sila naniwala o hindi sila humakbang. Sabi sa Romans chapter 17, kung hindi ako nagkakamali, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So, narinig nila yung patungkol sa Panginoong Yesus at nagkaroon sila ng pananampalataya, at kung nagkaroon sila ng pananampalataya, hinakbangan nila yung pananampalatayang narinig o tawag dito, nagkaroon sila ng pananampalataya sa kanilang isipan at sa kanilang puso at hinakbangan nila yon. Meron pa tayong pag-aaralan na hindi pangkaraniwang pananampalataya, bagamat ito ay alam na po natin at marami ng mangangaral na nangangaral sa panahong ito, ay hayaan natin na i-remind tayo ng Panginoon about sa pananampalataya. Ang sabi diyan sa Marcos chapter 5, verse 21. Marcos chapter 5 verse 21. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo na sa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Laktaw po tayo sa verse 30. Verse 30. Ito na po tayo sa verse 30. Marcos chapter 5 verse 30. Nang naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong. Nawala. Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo, bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Nung mga time na ito, ang pangyayaring ito ay yung babaeng 12 taon nang dinurugo. At ang kanyang kalalagayan ay hindi madali. Pero nung mabalitaan niya yung patungkol sa Panginoong Yesus, nagkaroon siya ng pananampalataya. At yung pananampalatayang yon ay, kung makikita po natin, ay hindi pangkaraniwang pananampalataya. Kasi yung pananampalataya niya, yun yung nagtulak, no?
para puntahan niya yung Panginoong Yesus. At nung time na ito, hindi biro yung kanyang pinagdaanan kasi 12 taon siyang nasa karamdaman. No? Yung mga babae, pag sila ay may dalaw, no, hindi nila maintindihan yung kanilang nararamdaman. Napakasakit ng kanilang puson, no? Umiinit agad yung ulo kahit wala namang kinagagalitan dahil sa sakit ng nararamdaman nila. Pero itong babaeng ito ay dalawa daw po yung naka-live. Sino po yung naka-live ngayon? Merong hindi kalalagayan yung babaeng ito, hindi magandang kalalagayan. Kaya ang ginawa niya ay pumunta siya roon sa Panginoong Yesus at ang sabi diyan, mahawakan lang niya yung laylayan ng Panginoon ay gagaling na siya. At yung pananampalatayang yun yung nagtulak sa kanya para gumaling siya. Naniwala siya na mayroong gagawin ang Panginoon sa kanya, mahawakan lang niya yung laylayan ng Panginoon, gagaling na siya. At ang pananampalatayang to ay merong kasamang paggawa at pagkilos. Hindi lang sapat na tayo naniniwala sa salita ng Panginoon. Hindi lang sapat na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at umaagree tayo. Ang kailangan gawin natin ay paniwalaan natin yung salita ng Panginoon at hakbangan po natin yon. Katulad ng mensahe kagabi sa prayer meeting po dito sa Laguna. No? Ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Maraming mga pangako ang Panginoon at maraming ipinapakita ang salita ng Diyos na himala na ginawa ng Panginoon sa 4 Gospel. No? Marami po dyan sa Matthew, Mark, Luke, John. At kung mapapansin po natin, ang mga ginawa ng Panginoong Yesus na himala ay hindi na nangyayari sa mga panahon natin ngayon. O nangyayari man, napakadalang na. Amen? Wala na tayong nakikita na pinag-pray, no? Tapos, nakalakad agad. Isang paralitiko, pinag-pray, nawala yung sakit. At ang sa panahon natin ngayon, maraming mga mananampalataya na sinasabing nananampalataya sila, pero kulang sa gawa. Kailangan hakbangan natin yung ating pananampalataya. Dahil sabi sa atin sa door of faith, yung ating pinaniniwalaan, action with living faith. No? Kailangan yung pananampalataya natin ay merong kasamang pagkilos. Nananampalataya ka na ikaw ay magkakaroon ng magandang trabaho, pero nakatambay ka lang naman sa bahay. Hindi ka nag-a-apply, hindi ka nananalangin. Ang ibig ko pong sabihin, yung pananampalataya natin na ibinigay sa atin ng Panginoon, wag lang po nating i-imbak sa ating sarili o wag lang nating kulungin sa ating sarili, kundi ito ay ating hakbangan. Hakbangan po natin ito. At makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon ay magugulat na lang po tayo na yung pagkilos ng Panginoon ay naririyan na. Amen? Pananampalatayang may pagkilos, pananampalatayang may paggawa. Ang nais ng Panginoon sa atin ay hindi lang tayo maniwala sa kanyang mga ginawa, kundi hakbangan natin yung mga himalang ginagawa ng Panginoon. Kung sa pamilya natin ay merong sitwasyon na hindi maganda, paniwalaan natin na merong mangyayaring himala. At hindi lang natin basta paniwalaan, kundi hakbangan natin yung paniniwala po natin na yun. Huwag lang tayong maniwala na, mababago rin yung aking pamilya. Pero wala ka namang pagkilos na ginagawa. Useless yung paniniwalang yun. Amen? Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat sa Panginoon. Isa lang po yung mensahe ng Panginoon ngayong oras na ito. Kailangan tayo ay merong pananampalataya, meron tayong paniniwala na merong ginagawa ang Panginoon, at hindi lang nawa
matapos sa paniniwala, kundi hakbangan natin yung pananampalatayang nasa atin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tayo po ay yumuko. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe po ninyo na nag-remind sa amin na kailangan hindi lang kami manampalataya, kundi hakbangan namin, Panginoon, yung pananampalatayang meron kami. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil yung pananampalatayang iyon ay galing sa inyo, Panginoon. Inihiling ko po sa bawat isa na nanonood ngayon at kasama ko po sa lugar na ito, patuloy nyo kaming bigyan ng malalim na pananampalataya upang mahakbangan po namin, Panginoon, yung pananampalatayang meron kami sa mga panahong ito. At hindi lang namin mahakbangan, Panginoon, kundi isabuhay po namin yung pananampalatayang meron kami, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, O Diyos, ang lugar na ito. Sa kanilang anniversary mamaya, Panginoon, hinihiling po namin yung pagsama ng inyong banal na Espiritu. At hinihiling po namin ang inyong gabay, Panginoon. Salamat po sa inyo at patuloy na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw po na ito, O Diyos. Patuloy na ingatan po ninyo, Panginoon, yung mga kapatiran na magtatrabaho ngayong araw na ito at patuloy na kayo, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga pamilya, kumilos sa bawat mga miyembro, Panginoon, ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat po sa inyo, pagpalain po ninyo, O Diyos, ang inyong mga lingkod na nakasama po namin ngayong oras na ito. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Purihin ang Panginoon, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory.